Kabanata 3311. Inalis ni Kayden ang kamay ni Eli, ang kanyang tingin ay nanlamig. Isang malalim na ngiti ang ipinakita ni Eli, na nagbabalak na itulak pa ang mga hangganan. Paano ito? Huwag muna nating pag-usapan si Harvey. Tapos, gusto niyang Master Garcia na patayin siya. Kaming maliliit na prito ay walang karapatang makisali. Sa karamihan, maipapangako ko sa iyo na iiwan ni Harvey ang isang braso niya para manglimos ng pagkain sa mga lansangan kapag gusto niyang Master Garcia na baliin ang lahat ng kanyang mga paa. Sisiguraduhin ko man lang na magmakaawa ka para dito. Ngunit kailangan mong ibalik ang pabor. Gusto ko talaga si Cynthia Zimmer. Sobrang miss ko na siya, at hindi ako makatulog. Ikaw ay isang mabuting tao, Chief Ballmer. Bakit hindi mo siya ipadala sa aking kama at palayain ako mula sa aking sakit? Nagbuga ng usok si Eli sa mukha ni Kayden bago tumawa ng malakas. Huwag kang mag-alala, magpapasalamat ako ng maayos pagkatapos nito. Kailangan kong ibalik ang pabor kahit papaano, tama. Nagtawanan si Bodhi at ang iba pa. Sigurado silang hindi maglalakas loob si Kayden na labanan si Eli. Sumama ang ekspresyon ni Kayden. Sabihin mo hindi mo kung hindi mo gagawin ang sinabi ko. May balak ka bang awayin ako? Tumawa si Eli. Tama iyan. Kayong mga lokal na puwersa ay ginagawa ko lang para Yuricon. May hiling ka bang mamatay o ano? Ungol ni Kayden. Mapapahamak ako kung hindi kita papatayin ngayon. Nagkibit-balikat si Eli bago nagpakita ng maliit na ngisi. Tama, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Babalik siyang Master Garcia mula sa India pagkatapos ng trabaho. Lilito ang eroplano makalipas ang kalahating oras. Gusto mo akong patayin? Subukan mo, pagkatapos. Tignan mo kung kaya kang takpan ng bastos na si Harvey. Bam! Muling sinipa ang pinto. Maya-maya ay nakitang pumasok sina Harvey at Rachel. Bakit ko protektahan ang isang tao mula sa pakikitungo sa isang walang kwentang bagay na tulad mo? Isang malamig na tono na may elite na aura ang maririnig. Pinag-cruise ni Harvey ang kanyang mga braso na may kalmadong tingin, ngunit ang kanyang mga salita ay nagmukhang lubos na kumpiyansa. Natahimik ang mga tao nang makitang lumitaw si Harvey. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tao laban kay Nolan at Aaron. Ang mga taong ito ay walang pagpipilian kundi ang matakot kay Harvey. Oh, sa wakas nandito ka na. Itinapat ni Eli ang kanyang tabako sa kanyang bibig. Malamig na ngumiti ang labi niya. Ngayon, sa wakas ay maaayos na natin ang ating score. Hinawakan ni Bodhi ang kanyang puwitan, bakas sa mukha niya ang inis. Hindi niya nakalimutan ang nangyari noong gabing iyon. Agad namang tumayo ang lahat ng nasa kwarto. Napatingin silang lahat kay Harvey. Obviously, siya ang pangunahing target. Hindi na sila pinansin ni Harvey at mahinahong sinabi, tama ka. Oras na para ayusin ang score. Kung hindi mo ako bibigyan ng pahayag ngayong gabi, bibigyan kita ng isa. Naiinis na tumingin kay Harvey ang mga magagandang babae matapos marinig ang kanyang sinabi. Kahit si Kayden, isa sa mga pinuno ng Gang 6, ay hindi maglalakas loob na labanan si Eli. Ano ang magagawa ng lalaking ito? Tumawag ng pulis. Lahat ay nagsuot ng mapang-uyam na tingin habang inaalala ang pangyayaring iyon. Master York. Napakunot ang noo ni Eli sa nakitang nasa harapan niya. Lumapit si Kayden kay Harvey nang may paggalang, pagkatapos ay yumuko kay Harvey habang maayos na nakapatong ang mga braso sa kanyang tagiliran. Bumilis ang tibok ng puso ni Eli. Paulit-ulit niyang sinisiraan si Kayden, pero alam na alam niyang isa pa rin si Kayden sa mga pinuno ng Floatwell Gang. Si Kayden ay kabilang sa Gang 6. Kahit na si Kayden ay nasa pinakamasamang gang sa 6, ang makita siyang kumilos ng magalang kay Harvey ay sapat na upang ipakita ang lakas ni Harvey. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Eli kung ano ang napaka-espesyal sa taong ito na nangangailangan ng tulong ng pulisya. Pagkatapos ng lahat, si Eli ay hindi talaga nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos, tinatakan ang kapalaran ni Harvey nang tumawag siya ng pulis para i-raid ang Floatwell Hotel. Hindi titigil si Frankie para patayin siya. Dapat hinayaan mo na akong hawakan ito,
Mr. York, magalang na sabi ni Kayden. Hindi mo kailangang kumilos ng mag-isa. Mula nang hinawakan ni Young Master Burton ang aking asawa at inalagaan siya ng ilang buong linggo. Tiyak na kailangan kong ibalik ang pabor sa aking sarili, tama. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Kayden bago tumingin ng malamig kay Eli. Ikinagagalak na makita kang muli, Young Master Burton. Nasira na ba ang utak mo pagkatapos ng inumin na iyon? Hindi ka maaaring manalo laban sa akin, kaya gumamit ka ng palihim na panlilinlang. Natatakot ka sa akin, kaya pinili mong labanan ang asawa ko. May hiling ka bang mamatay? O sinasabi mo ba na sobrang saya mo noong gabing iyon at nadala ka? Nakaramdam si Bodhi ng matinding kirot sa likuran niya matapos marinig ang mga salitang iyon, akala niya ay umaagos ang dugo sa kanyang puwitan. Galit niyang tinitigan si Harvey, nagngangalit ang mga ngipin. How dare you talk about that, bakla ka? Papatayin kita. Sa tingin ko hindi mo kaya. Tumawa si Harvey. Namumula sa galit si Bodhi habang humakbang pasulong. Kalmahin ang iyong sarili, Young Master Bodhi. Huwag mo masyadong isipin ito. Sinulyapan ni Eli si Bodhi bago ibinaling ang tingin kay Harvey na may ngiti sa labi. Ilang araw na ang nakalipas. Hindi ka na isang reserba, di ba? Hindi nakakagulat na naglakas loob kang labanan sina Aaron at Counselor Myers. Sa makatuwid, kailangan mong bayaran ang presyo para sa pagkontra sa Barossa Business Council. Hindi ka makakatakas. Si Cynthia, ang mga magulang mo, at maging ang mga ninuno mo ay hahantong ang kapalaran, na katulad mo. Kapag inaway mo ako, ang iyong kapalaran ay napagpasyahan na. Gustong punatin ni Eli si Harvey nang maalala ang romantikong gabi nila ni Bodhi sa banyo. Masyadong makulat si Harvey. Ganoon ba? Tinatakot mo pa rin ako hanggang ngayon. Mahinahong sabi ni Harvey. Hindi lang hindi mo ako binibigyan ng patas na pahayag, pero nagpapakita ka pa rin dito. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Patayin mo ako. Tumawa ng malakas si Eli, mapanlait ang mukha. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo. Anong karapatan mong patayin ako? Pwede mo ba akong hawakan? Hindi ka maglalakas loob. Ipinagmamalaki ni Eli ang kanyang suporta si Frankie, ang suporta ay paparating na. Bakit siya natatakot sa anumang bagay? Magalang nang umiti si Harvey. May isang bagay na maaaring hindi mo alam, Young Master Burton. Sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa asong gala na tumatakbo sa labas. Naging mabangis ang mukha ni Bodhi at sumigaw. Anong sabi mo, bastard ka? Sabihin mo ulit at papatayin kita, I dare you. Ikanaway ni Eli ang kanyang kamay para pakalmayan si Bodhi at ang iba pa. Sinuri niya si Harvey, at ninisyan. Halika, Sir York. Nandito ako. Gawin mo para sa asawa mo. Kaya mo ba? O sa halip, karapat-dapat ka ba? Bakas sa mukha ni Eli ang pagkadismaya. Sa kanyang mga mata, hindi lang si Harvey ang kulang sa lakas ng loob na gawin ang bagay na ito, ngunit si Harvey ay wala ring karapatang gawin iyon. Hindi mangangahas si Harvey, at hindi rin siya karapat-dapat. Nandidiri ang mga magandang babae kay Harvey. Ang bastos na ito ay nakakapaglaro lang ng madumi at tumawag ng pulis. Walang kwentang dumi. Paano nga ba nang arap ang isang tulad nito na makalaban si Young Master Burton? Bam! Walang inaksayang oras si Harvey na kumuha ng bote ng beer at ibinato ito sa ulo ni Eli. Ito ay isang mabilis at malakas na indayog, at wala man lang nakapag-react. Puno ng dugo, beer at basag na baso ang ulo ni Eli. Nalaglag din ang tabako na hawak niya sa lupa. Hindi tumigil doon si Harvey. Pagkatapos kunin ang tabako, idiniin niya ang puwitan sa ulo ni Eli. Isang hiyaw ng sakit ang umalangaw-ngaw, ang kanyang boses ay parang baboy na kinakatay. Sa buong buhay niya ay layaw si Eli. Hindi pa siya na-trato ng ganito. Nagpatuloy siya sa pagpupumiglas, sinusubukang makatakas mula sa presyon ng mainit na tabako. Ngunit si Harvey ay walang balak na pakawalan siya, habang patuloy sa pagsigaw. Pinasok ni Harvey ang tabako sa kanyang bibig. Lalong lumakas ang kanyang mga sigaw.
Tumulo ang mga luha sa mukha ni Eli habang sinusubukan niyang tiisin ang lahat ng sakit. Nagulat ang karamihan. Natigilan si Bodhi at ang iba pa. Walang nag-iisip na si Harvey ay mayabang. Ang bodyguard ni Eli ay lubos na nalilito. Sapat na ang tanawin para makalimutan nila ang kanilang trabaho. Naghiyawan sa takot ang mga magagandang babae bago nagmadaling nagtakip ng bibig. Ayaw nilang maakit ang atensyon ni Harvey. Matatapos na sila kung nangyari iyon. Sa sandaling iyon, naiintindihan ng lahat. There's no way Harvey is just a preserved person. Siya ay malupit. Hindi nagtagal ay natauhan si Bodhi. Talunin niyo sila, sumigaw siya. Ang mga bodyguard at mga kasama nila ay umungal sa galit bago sumulong na may hawak na mga armas. Kalmadong humakbang pasulong si Rachel at hinawakan ang isa sa kanila gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay hinampas siya sa lupa. Isang subo ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Ito ay isang malungkot na tanawin. Nang hindi man lang kumikibo, agad siyang pinalipad ni Rachel patungo sa isa pang kalaban sa isang sipa. Mabilis silang bumagsak sa lupa. May ginagawa ngayon si Ginoong York. Papatayin ko ang sinumang mang-istorbo sa kanya. Kunin niyo ang aking salita. Banta ni Rachel. Ang kanyang malamig na tono ay sapat na upang patahimikin ang karamihan. Si Bodhi at ang iba ay nagpalitan ng nakakatakot na tingin, hindi na sila mangangahas na gumawa ng isang hakbang pasulong muli. Bang! Kalmadong kinuha ni Harvey ang isa pang bote ng beer bago muling ibinato sa ulo ni Eli nang hindi napigilan. Dahil hindi mo ako bibigyan ng pahayag, ako na ang bahala. Ito ay para sa aking asawa. Bang! Ito ay para sa aking hipag. Bang! Ito ay para sa aking biyenan. Nasira ni Harvey ang 3 buong vial sa isang iglap. Ang ulo ni Eli ay ganap na napuno ng dugo at basag na salamin habang siya ay sumisigaw sa sakit. Ang mga dilag ay hindi pa nakakakita ng napakaraming dugo sa kanilang buhay, at napasigaw sila sa takot habang umuurong sila ng ilang hakbang, nakakatakot ang kanilang mga ekspresyon. So paano kung saktan kita? Tinapik ni Harvey si Eli sa balikat. Si Nolan ay hindi naiiba sa isang asong gala sa akin. Lumuhad din si Aaron sa harapan ko. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba malakas ka? Isa ka lang uod. Kinagat ni Eli ang kanyang mga ngipin, puno ng hindi mapigil ang galit. Iniinsulto mo kaming mga marangal na tao, at hindi ka pa rin tumitigil sa pananakit sa akin. Napagtanto mo ba ang mga kahihinatnan ng iyong sariling mga aksyon? Natural, sa mga mata ni Eli, ang isang taong tulad niya ay hindi masisisi. Sampal, itinapat ni Harvey ang likod ng palad niya sa mukha ni Eli. Maharlikang tao, kahihinatnan, kahit si Nolan ay hindi maglalakas loob na magpakitang gilas sa harapan ko. Ano sa tingin mo ang iyong mga karapatan? Sampal. Maaari kang lumapit sa akin sa lahat ng gusto mo, ngunit kinuha mo ang aking asawa sa halip. Dahil iyon ang kaso, gusto mong mamatay. Sampal, baliin ko ang mga paa mo ngayon. Makikita mo kung gaano mo pinalaki ang iyong sarili. Dahil alam kong magagalit ka tungkol dito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ba dapat kahanga-hanga ka? Bilasan mo, gumawa ng isang tawag sa telepono. Tingnan mo kung may darating para sa'yo. Pinalipad ni Harvey si Eli na may isa pang sampal sa mukha. Si Bodhi at ang iba ay lubos na nataranta. Talagang hindi niya nirerespeto sina Eli at Frankie. At ngayon sinasabi niya kay Eli na tumawag sa isang tao. Ang yabang niya, hindi nila maintindihan ang mga kilos ni Harvey. Nadapa si Eli sa lupa at iritadong nagdial ng numero. Vroom! Makalipas ang kalahating oras, umalangaw ang mga makina sa labas. Ilang dosenang SUV ang nakitang umiikot sa buong venue. Sa ilalim ng madilim na ilaw, 200 tao ang tumalon mula sa mga kotse. Nakasuot sila ng itim na suit, at may hawak na mga baseball bat. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kanilang layuning pumatay. Ang tanawin ay magpapakaba sa sinuman. Hindi sila nagmamadali sa pagkilos, pagkapasok sa malaking kwarto, tinatakan nila ng buo ang lugar. 6 na tao ang nakitang bumaba sa kanilang mga sasakyan kaagad pagkatapos.
Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nanguna sa grupo. Nakasuot siya ng suit jacket at isang pares ng gold-rimmed glasses, at nagbuga ng napakakapal na pabango. Kamukhang kamukha ng lalaki si Eli. Ang mga dilag sa paligid niya ay may kahangahangang mga figure at nangingibabaw na aura rin. Malamig ang kanilang mga mata habang sinusundan ang lalaki sa silid. Kabanata 3315. Isang kalbo at nakadamit na kabataan ang sumunod sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Palakad-lakad siya sa silid na mayabang, na parabang siya ang hari ng mundo. Isang kahangahangang aura ang maramdaman mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki habang tuloy-tuloy siyang naglalakad kasama ang kanyang mga kasama. Sa kwarto, humihigop ng tsa si Harvey habang naka-cross legs nang makita ang medyo may edad na lalaki. "Sino ka? Hindi ka kamukha ni Frankie. How dare you?" Hinubad ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang salamin at nilinis ito ng ilang tissue. "Ikaw dapat si Harvey." Malamig ang kanyang mga mata. Isang payat na binata, kahit medyo espesyal ang aura niya, ordinaryong tao pa rin siya. Wala bang silbi si Eli ngayon? Hindi niya kayang harapin ang isang tao kahit na nagdala siya ng napakaraming kakampi. Kinailangan pa niyang humingi ng tulong sa akin. Hindi bagay sa akin ang anak ko. Hindi nag-react si Harvey sa tanong ng lalaki, at sa halip ay tiningnan niya ang lalaki ng may pagtataka. Alam niya na ang lalaking ito ay kabilang sa pamilya Burton pagkatapos ng ilang sulyap. Napakaganda ng tunog ni Eli, ngunit napakababa pa rin ng kanyang katayuan. Wala siyang karapatang tawagan si Frankie. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang ama. "Tinatanong ka ni CEO Burton. Bingi ka ba?" Nang makita ang mapanghusgang tingin ni Harvey, ang kalbo na kabataan ay humakbang pasulong at sumigaw. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey ang binata. "Ikaw ang ama ni Eli." Sumabog sa galit ang binata. "Sa tingin mo kaya mong tawagin sa pangalan si Young Master Burton dahil lang sa gusto mo?" Isang masamang tingin ang ibinigay ng mga magagandang babae kay Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang lakas ng loob niyang sabihin ang pangalan ni Young Master Burton ng ganyan. Sino siya sa tingin niya? "Tumahimik ka, Boris. Sinabi ko na sa iyo. Hindi ito tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay ng mga tao. Bigyan mo muna sila ng pagkakataong makipag-usap. Magkakaproblema kung kailangan kong tanungin ang isang mapahamak na bangkay sa bawat oras." Ikinumpas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay para pigilan ang kalbo na si Boris na lumayo pa. Napakalmado ng kanyang tono, ngunit malinaw na ramdam ang pananakot sa kanyang mga salita. Ang isang ordinaryong tao ay matatakot sa puntong iyon. Pinandilatan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Harvey bago ito binigyan ng matamis na ngiti. "Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Donnie Burton. Isa akong kshatriya mula sa pamilyang Burton. Ako rin ang ama ni Eli." "Oh, ano ngayon? Paninindigan mo ba ang mahal mong anak?" Mahinahong tanong ni Harvey. "Naiintindihan ko talaga ang lahat ng nangyari." Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Donnie bago isinuot ang kanyang salamin. Hindi siya mukhang bossy gaya ni Eli, pero mas elegante siya. "Sa palagay ko ay hindi karapat-dapat na ilabas kung sino ang may kasalanan dito. Lahat tayo ay matatanda na. Walang tama at mali, tanging malakas at mahina lang. Sumasang-ayon ka ba? So what if kung pumayag ka? At paano kung hindi ako pumayag?" Nanatiling kalmado ang tono ni Harvey. "Hindi mahalaga." Napangiti ng mahina si Donnie. "Hindi man lang para sa akin. Nagpunta ako dito para sa isang bagay. At iyon ay upang ipagtanggol ang aking anak at iuwi siya. Paparalisahin mo ba ang sarili mo? O hinihintay mo bang gawin ito ng aking mga tao para sa iyo?" Isang magiliw na tingin ang ipinakita ni Donnie. Ang mga salita ni Donnie Burton ay banayad at nakaayos. Siya ay nasa ibang antas kaysa kay Eli Burton, na kumilos ng napakataas at makapangyarihan. Sabi nga, medyo nagbabala ang tono niya. Hinampas ni Boris ang mesa at sumigaw. "Narinig mo ba iyon? Pipiliin mo ba ang sarili mo? O hayaan mo akong gawin ito para sa iyo? Gagawin ko kung kailangan mo ng tulong ko."
Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang magandang babae sa tabi ni Donnie ay tumingin kay Harvey York. Bukod sa pagluhod at paghingi ng awa, ano pa ang magagawa ng isang tauna na ganyan laban kay Donnie? Gusto mong pilayin ko ang sarili ko. So kaya mo bang ipagtanggol ang anak mo? Tumawa si Harvey na may malumanay na ekspresyon sa mukha. Ngunit hindi pa ako tapos sa iyong anak na lalaki na pilitin ang kanyang sarili sa aking hipag. Pinalo pa niya ang asawa ko. Pero pinagtatanggol mo pa rin ang anak mo. Paano mo hindi makikilala ang tama sa mali? O sinasabi mo ba na lahat ng Kshatriya ay walang hiya gaya mo? Malalim ang ekspresyon ng mukha ni Harvey. Alam niyang hindi sinusubukang ipakita ni Donnie ang kanyang lakas. Sinusubukan lang niyang baliwalain si Harvey. Hindi napigilan ni Harvey ang pagtawa. Tumatawa ka. Talagang tumatawa ka. Hinamplas ni Boris ang kanyang kamao sa mesang marmol, at magkadurog-durog ito. Gawin mo na lang. Papatayin kita kapag hindi mo ginawa. Diretso ang mukha ni Harvey laban sa banta. Kalmado siyang tumingin kay Donnie, na para bang kontrolado niya ang sitwasyon. Sumanghap si Donnie sa kanyang mahabang manipis na tabako bago tumitig kay Harvey. Alam kong may koneksyon ka sa pamilya Torres. Ngunit, dapat mong malaman na sila ay kabilang sa gobyerno. Gayunpaman, ang pamilya Torres ay hindi ang pinakamalakas sa Floatwell. Ang Bauer family at ang Golden Palace. Maaari ka nilang mawala sa isang salita lang. Sa tingin mo ba ay walang nakakaalam kung sino ka sa Floatwell? Ikaw lang ang nabubuhay na manugang na natiwalag sa sarili mong pamilya. Kaya kung gawing impyerno ang buhay mo sa isang tango lang. Binigyan siya ni Donnie ng isang mapagmahal na tingin, na para bang nagbibigay ito ng payo sa kanyang mga kaibigan. Bukod dyan, ayos lang ang asawa at bayaw mo. Pero ang anak ko dito ay puno ng dugo. Hindi ba dapat ay binibigyan mo ako ng paliwanag tungkol dito? Dahil ang lahat ay biglang nangyari, ang impormasyon ni Donnie ay napakalimitado. Nagbabasa siya ng mga dokumento tungkol sa relasyon ni Harvey sa pamilya Torres, ngunit naniniwala siya na ang Barotta Business Council, ang Bowers, at ang Golden Palace ay sumusuporta sa kanya. Kaya naman hindi niya naisip na si Harvey ay isang bagay na kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat, ano ang magagawa ng manugang? Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon ng mga dilag nang mabalitaan nilang isang manugang lang si Harvey. Pinakaayaw nila ang pinapanatili ang isang lalaking tulad nito. Ngumiti lang si Harvey matapos mapa-atres sa sinabi ni Donnie. Sa tingin mo ba hindi kita kayang labanan? Ganyan ka ba talaga ka-confident? Malamig na tumawa si Donnie Burton habang nakabuka ang mga braso. Hindi ko sinusubukang guluhin ang iyong mga balahibo, ngunit may ilang mga tao na hindi mo dapat pukawin. Naniniwala si Donnie na napakatyaga na niya. Kung hindi dahil sa pagbabalik niya ng bagong dahon, gagawa pa rin siya ng karahasan. Sasampulin niya si Harvey York sa puntong ito. Dalawang bagay. Nananatiling walang pakialam si Harvey. Number 1. Ipapatumba ko si Eli Burton kahit anong mangyari. Walang makakapag-protect sa kanya. Kunin mo ang aking salita. Number 2. Dahil kasalanan ng mga magulang ang hindi pagtuturo sa kanilang sariling anak, dapat kang lumuhad para sa kanya. Kung hindi, wala akong pakialam na sirain ang iyong buong pamilya sa lupa. Personal kitang tatanggalin sa Floatwell. Namula ang mukha ni Donnie bago siya tumikim. Gusto mo bang alisin kami sa Floatwell? Dahil napaka-confident mo, naisip kong gusto kong makita kang sumubok. Mapanuksong tumawa ang mga magagandang babae matapos marinig ang mga katagang iyon. How dare he say such thing? Gaano siya katanga? Humigop si Harvey ng kanyang tsaa at mahinahong sumagot, pagsisisihan mo ang pagsasabi niyan. Napakamayabang ng brat na ito, CEO Burton. Susubukan ko. Sa sandaling iyon, malinaw ang layunin ng pagpatay ni Boris. Bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi ka luluhod at baliin ang sarili mong mga paa, ako mismo ang gagawa. Papatayin ko kayong lahat pagkatapos nito. Pumalakpak si Boris bago humakbang ang 200 tao sa paligid. Naningkit ang mga mata ng mga dilag habang patuloy ang pagtawa kay Harvey.
Sa tingin nila kay Harvey ay tumawid ng isang linya at siya ay humantong sa kakilakilabot pagkatapos na magalit si Boris. Hamalakhak si Harvey habang sinusulyapan si Donnie. Dapat mong talikuran ang iyong aso. Unless gusto mo talaga akong kagatin. Agad na tumawa si Donnie. Pero hindi ko mapigilan. Hindi ako mahilig makipag-usap sa aking mga kamao, ngunit ang aking mga kapatid na lalaki at babae ay pawang Indian na upperclassmen. Kung hindi ka nila gusto, kahit ako wala akong magagawa. Binibigyan kita ng pagkakataon, Harvey. Kung hindi mo pinahahalagahan ito, hindi ko rin sasayangin ang oras ko sa iyo. Sinubukan kong kausapin ka sa lahat ng oras na ito para magkaroon ka ng pagkakataong mabuhay. Pagkatapos ng lahat, kung pilayin mo ang iyong sarili, makakaalis ka rito ng ligtas at maayos. Sino ang nakakaalam na ikaw ay walang utang na loob? Sa tingin mo ba ay talagang kapantay mo ang isang maharlikang tulad ko? Huwag kang walang muwang. Wala kang karapatan kahit na makalipas ang 20 taon. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhad at baliin ang iyong mga braso sa loob ng 1 minuto. Saka lang kita pakakawalan. Kung ganyan ka pa rin, huwag mo akong sisihin sa mga sumunod na mangyari. Napa-atras ng ilang hakbang si Donnie bago kalmadong tumingin kay Harvey. Maliwanag, handa siyang hayaan si Boris na gawin ang kanyang trabaho kung patuloy na lalaban si Harvey. Agad na nagliwanag ang mga mata ng mga dilag. Gusto nila ang confident attitude kapag sigurado si Donnie na mananalo siya kahit anong mangyari. Kung tutuusin, ang ganitong lalaki ay kadalasang nakakaakit ng atensyon ng mga babae. Kumpara sa kanya, si Harvey ay isang pangit na probinsyano, at isang talunan. Tumawa lang si Harvey. Ano, maglalaro ka ba ng mga numero? Napangiti din si Donnie. Hindi mo dapat sinabi iyan, Sir York. Hindi yun ang kaso. Mayroon kaming 200 tao ngunit kayo ay 3 lang ngayon. At mayroon pa kaming 200 kung magdadala ka pa rito. Tawagan mo ang iyong backup kung maaari mo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tumawa si Harvey York. Mabuti, tapos may tatawagin ako dito. Malamig na tinitigan ng mga babae si Harvey habang nanunuya. Sinusubukan pa niyang magpanggap. Ano ang punto? Humakbang si Boris na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ka pa rin lumuluhod. Hinihintay mo ba akong magalit? 200 bodyguard ang nagsimulang sumulong. Huminga ng malalim si Harvey bago pinitik ang kanyang mga daliri. Clack, clack, clack. May mga malakas at mabilis na yabag ang maririnig mula sa labas ng silid. Ang boses ay nadama lalo na umalangaw sa kabuoang kadiliman. Ang puso ng mga tao na nandoon ay hindi maiwasang mawalan ng ilang pintig sa oras na ito. Sino ito? Si Donnie Burton at ang iba pa ay likas na lumingon. Nagulat silang lahat nang makita ang nasa likod nila. Maraming figure ang makikita mula sa loob. Nakasuot sila ng mga suit na may mga palakol sa kamay, na nagpapakita ng walang emosyong mga ekspresyon. Ngunit pagkatapos, ang tunog ay nagmula sa lahat ng direksyon. 1,000 lalaki mula sa Axgang ang nasa serbisyo mo, Sir York. Nakakatakot ang nag-iisang boses ng mga taong iyon. Napapaligiran ng buo ang silid ng Axgang. Ang mga bodyguard ay nalampasan ng 1 hanggang 5. Nagulat ang lahat ng babae sa nakita. Pinaglilingkuran siya ng mga ito. Ang mga simpleng salita na iyon ay sapat na upang takutin ang karamihan. Hindi nila akalain na 1,000 tao ang lilito lamang sa isang pitik ng mga daliri ni Harvey. Kung isa sa alang-alang lamang ang mga miyembro ng gang na mahalaga, halos 1,000 tao lamang ang nakakaalam kung paano lumaban. Ngunit bawat isa sa kanila ay dumating. Sa madaling salita, itinaya ni Caden Bulmer ang lahat ng mayroon siya para kay Harvey. Nanatiling nakabantay si Donnie sa pamamagitan ng pagdadala ng 200 lalaki para harapin si Harvey. Pero kahit papaano ay nagawa pa rin siyang lampasan ni Harvey. Kung ikukumpara sa libu-libong tao mula sa Axgang, 200 bodyguard lang at wala sa kanila.
Laking gulat ng mga babae kaya kailangan nilang umatras ng ilang hakbang. Bakas din sa mukha ni Boris ang nakakatakot na ekspresyon. Sino ka? Hindi tanga si Donnie. Sa puntong ito, malinaw niyang naunawaan na may mali sa kanyang intel. Galit niyang pinandilatan si Harvey. Wala pa akong narinig na katulad mo sa Flutewell. Malamig na sabi ni Donnie. Si Donnie mismo ay isang kilalang figure. Paminsan-minsan ay nakakasama niya ang mga young master dito. Ang isang malakas na karakter tulad ni Harvey ay dapat na sikat na sikat. Pero bakit hindi niya ito narinig kanina? Matapos makita ang galit na tingin mula kay Kayden at sa iba pa, napagtanto ni Donnie na nakalaban niya ang isang tao na higit pa sa kanyang makakaya. Ang Axe Gang ay ang pinakamasama sa Six Gang, ngunit nakikita ang bawat miyembro ng gang na nagtitipon sa isang lugar, mukhang nakakatakot. Mayroong libu-libong tao dito sa Flutewell. Ikaw ay isang tagalabas lamang. Obviously, marami ka pang hindi alam. Bakit ka ba nakakagulat ng ganito? Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Boris at ang iba pa. Sapat na ang usapan. Lumuhad ka at sumuko. Hahayaan kitang mabuhay kung gagawin mo. Isang hakbang pasulong si Kayden. Lumuhad ka. Sumuko. Bulalas niya. Mayroong 1,000 tao sa panig ni Harvey. Ito ay ganap na dominasyon. Nagulat si Boris at ang iba pa. Sila ang nagudyok kay Harvey para sa tulong noong una. Ngunit ito ay nakakabaliw. Naningkit ang mga mata ni Boris sa gulat. Karaniwan, papatayin niya ang sinumang nagsasalita sa kanila ng ganito. Ngunit sa sandaling ito, tuluyang naglaho ang kanyang tapang. Ngunit dahil nagawa na niya ang lahat ng mga pagbabanta na iyon, hindi siya maaaring umatras. Kung tutuusin, mas mahalaga ang kanyang pride kaysa sa kanyang buhay. Napilitan siya sa isang sulok sa pagkakataong ito. Ang paggawa ng pagkatalo ay isang kaiyahiyang bagay para sa kanila. Ang kanilang pagmamataas ay mawawala magpakailanman. Sila ay magiging pinakamalaking biro sa bayan. Mapapahiya ang kanilang bansa. Naningkit ang mata ni Donnie Burton. Niwala siyang masabi sa puntong ito. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey York at ikanaway ang kanyang kamay. Gawin niyo. Galit na bamantong hininga si Kayden Bulmer bago inihampas ng mga tao sa likod niya ang kanilang mga palakol. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang hiyawan ng sakit. It was ear-piercing, to say the least. Ang mga gwardya nila ay patuloy na bumabagsak na parang langaw, nagsisigawan at humihiyaw na parang mga tupa na kinakatay. Si Harvey ay mahinahong humigop ng kanyang tsaa habang ang kanyang mga kaaway ay sinipa sa lupa. Papatayin kita, bakla. Galit na sigaw ni Boris na ikinakaway ang kanyang pakwan na kutsilyo, at dumiretso kay Harvey. Balak niyang talunin ang kasalukuyang hari. Kahit na siya ay mabilis, hindi pa rin niya mapapantayan sa bilis si Harvey. Bago pa man makarating sa ulo ni Harvey ang pakwan na kutsilyo ni Boris, sinampal na siya ni Harvey sa mukha. Napasigaw si Boris sa sakit habang pinalipad siya. Duguan ang ilong at puno ng dugo ang mukha. Sa sobrang sakit ay hindi na niya mahawakan ang kanyang kutsilyo. Patuloy siya sa pagkibot habang napapaungol sa sakit. Wala siyang lakas para tumayo pa sa puntong ito. Naghiyawan sa takot ang mga babae. Wala silang balak na biruin ulit si Harvey. Kalmadong tumayo si Harvey na may hawak na tasa sa kanyang kamay bago inapakan ang paa ni Boris. Mga bitik. Nabasag ang binti ni Boris sa isang iglap. Nagpatuloy siya sa paggulong sa lupa habang nanginginig ang buong katawan sa matinding sakit. Lumuhad ka, surrender, mahinahong utos ni Harvey. Namumula si Donnie sa galit. Ikaw damn bastard, hinding-hindi mo kami mapapaiya. Suko na ako, ako rin. Ang iba pang mga mandirigma ay agad na nagpakababa, na ipinakita ang kanilang pagpapasakop matapos makita si Boris na sinisipa na parang patay na aso. Walang sino man ang nag-isip na ito ay isang kaiyahiyang gawa sa harap ng lahat ng madugong palakol na iyon. Kung kailangan nilang mabuhay sa ibang araw, paano kung kailangan nilang lumuhod? Naniniwala sila noon na ang pagmamataas ay mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling buhay, ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang kanilang isip.
Pagkatapos lamang makatagpo ng sitwasyon sa buhay o kamatayan ay naunawaan nila ang kahalagahan ng buhay ng tao. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Harvey bago niya nakitang sinipa ni Kayden at ng iba pa ang lahat ng manlalaban bago itinali silang lahat. Si Donnie na lang ang naiwan na nakatayo. Si Eli Burton, Bodie at ang iba ay ganap na nalilito. Hindi rin alam ni Eli kung paano magre-react sa sitwasyon. Ang kanyang ama ay isang napaka-prominenteng figura, ngunit hindi siya tugma kay Harvey. Ano ito? Patuloy na kumikislap ang mga mata ni Eli. Siya ay ganap na nawalan ng mga salita. Kabanata 3320. Harvey York, lumampas ka sa mapahamak na linya. Sigaw ni Donnie Burton sa lahat ng nasa paligid niya. Ako pa rin ang manager ng Baroto Business Council. Isa akong prominenteng figure sa Floatwell. Hindi ako papayag na ipahiya mo ako ng ganito. Lumuhad ka bago ka magsalita. Bulalas ni Harvey, gusto mong lumuhad ako. Napuno ng hindi mapigil ang galit si Donnie. Sino ka sa tingin mo? Iilang tao lang ang makakausap sa akin ng ganito sa buong lungsod, damn it. Sa tingin mo ba ay mula ka sa pamilya Bauer o sa Golden Palace? May sasabihin ako sa iyo. Kahit nakabilang ka sa kanila, hindi ko hahayaang ipahiya mo ako ng ganito. Nagtagis ang ngipin ni Donnie. Si Harvey ay may lakas sa mga numero. Ngunit bukod sa pagiging kshatriya at pagkakaroon ng suporta ng Baroto Business Council, magaling din si Donnie sa yoga. Kapantay niya ang King of Arms. Tiwala siya sa kanyang lakas. Kahit na hindi niya matalo ang lahat ng mga taong iyon, sigurado siyang magiging madali para sa kanya na gumawa ng paraan para makatakas ang kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang panlabas na alagad ni Cody Garcia. Sabi nga, ingat na ingat siya. Ang kanyang husay ay ang kanyang trump card. Ayaw niyang i-expose ang sarili niya. Pero wala siyang ibang pagpipilian, lalo na kapag patuloy siyang tinatapakan ni Harvey. You little rascal, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging eksperto. Humakbang si Donnie bago siya pumalakpak ng mga kamay. Bam! Malamig na tumawa si Harvey bago ito humarap kay Donnie at ibinaba ang palad. Fudge na feast. Nanginginig ang katawan ni Donnie habang lumakas ang lakas sa loob niya. Ang dagandong ng dragon ay maririnig mula sa kanyang kamao. Ito ay isang anyo ng embodiment sa sining ng yoga. Ito ay isang nakakatakot na hakbang na maaaring pumatay ng isang baka sa isang suntok. Ngunit pagkatapos, agad na pinalipad si Donnie ng isang sampal. Ang sining ng yoga at demon monks ay walang kahulugan kay Harvey. Lumitaw sa mukha ni Donnie ang matengkad na pulang marka ng palad habang pasuray-suray siyang pabalik sa lupa. Bago pa man makatayo si Donnie, humakbang si Harvey at muling sinampal siya. Napasigaw si Donnie sa sakit bago bumagsak sa lupa. Sampal, isang yoga expert, ganoon ba? Fudge na feast. Sabi mo hindi ka mapahiya. Sa tingin mo ba ikaw ang pangunahing bida pagkatapos manood ng ilang mga pelikula? Itigil ang pagpapanggap. Walang humpay na binastos ni Harvey si Donnie habang sinasampal. Sa puntong ito, namamaga ang kanyang mukha na parang baboy. Sampal, anong gagawin mo ngayon? Ang iyong anak ay sumusunod lamang sa iyong halimbawa. Kung siya ay basura, ikaw ay basura rin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit naging ganito ang anak mo. Alam mo kung ano ang magpapaaya sa akin ngayon, di ba? Kalmadong sinampal ni Harvey si Donnie, napasigaw siya sa sakit na walang katapusan. Si Donnie ay isang napakatalino na tao sa India. Ang kanyang kumpiyansa ay tumaas pagkatapos niyang mamaster ang sining ng yoga. Ngunit pagkatapos, siya ay binugbog na parang patay na aso. Wala man lang siyang lakas para lumaban. Ang kanyang kumpiyansa, pagpapahalaga sa sarili, at pagmamataas ay tuluyang nabasag sa harap ni Harvey. Halika na, sabihin mo sa akin kung paano mo planong bigyan ako ng patas na pahayag.